Ako po si Ginang Janice Montalvo, Senior High School DepEd Teacher. 12 years na po ako nagtuturo sa aming departamento. Bilang isang guro, ang pinaka-the best na nagawa ko sa aking mga estudyante ay nabigyan ko ng pag-asa yung estudyante kong gusto nang tumigil. Inom-visit ko siya at doon nalaman ko ang sitwasyon niya. Mahirap yung katayuan niya sa buhay. Kung kaya ko lang tulungan siya, na pag-aralin ginawa ko. Kaso bilang isang guro, ang tanging nagawa ko lang sa kanya ay kausapin yung kanyang mga magulang na pag-aralin siya. In that way, nakatapos siya ng pag-aaral. At bilang isang guro, pinasiguro yung pinaka-the best na nagawa ko sa kanya. I do believe that learning is not found in the four corners of the classroom. The way teachers touches the life and change the life of the student is precious and priceless. That's the true essence of being a teacher. Minsan dumatating sa buhay ng isang guro ang napapagod ka. Pero sabi nga, wala namang madaling trabaho. This is my bread and butter at dito ako kumikita at nabibigyan ng pangangailangan ang aking pamilya. Pero ito yung sinumpaan kong tungkulin, ang magturo. Kaya bilang isang guro, pwedeng mapagod pero kailanman hindi ka pwedeng sumuko. Maraming similarities ang pagiging isang guro at isang nanay. So may estudyante ako last year na wala ng pag-asa. Karoon siya ng problema. Ang sabi sa akin ng bata, ma'am, ako po ay titigil na, ayoko na pong mag-aral. Buti nga sinabi ng bata sa akin na magpapakamatay na daw siya. Sabi sa akin ganun. Sabi ko, bakit ka magpapakamatay? So marami pa tayong purpose sa buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay para gamitin ito ng maayos. So yun, pinayuhan ko siya. Minsan isang hapon nagsabi siya na, ma'am, ako po ay hindi pa kumakain simula kaninang umaga. So syempre ako bilang isang ina na din, pinadalhan ko siya ng pangkain niya nung araw na yun. Ang ginawa ko, kinausap ko yung nanay sa ibang bansa. Kinausap ko siya. Sinabi ko na tapusin yung pag-aaral kasi sayang. And luckily, nakagraduate siya ng grade 12. So that feeling is hindi siya matatawaran eh. Walang kapantay na salapi yung ganong nagagawa ng isang guro sa isang kanyang estudyante. So yun yung isang bagay na napatunayan ko, hindi lang pala ako guro. Ako pala isang ina rin sa aking mga estudyante. Malaki po ako naging bahagi sa akin ng Raquel Phone Shop. Matagal na panahon na po, siguro mga 6 or 7 years, bahagi na po ako ng Raquel Phone Shop. Kasi sa tuwing may masosobra akong pera, binibili ko siya ng alahas sa Raquel Phone Shop. Nakaipon ako ng alahas dahil sa pagbili sa mga subasta. So malaki ang naging role ng Raquel Phone Shop sa buhay ko at sa buhay naming pamilya. Ang golden investment ay yung bumibili ka ng alahas. Hindi mo namamalayan, kada taon or kada buwan tumataas ang value nito. Malaki na itulong sa akin ng Raquel Phone Shop sapagkat ito yung naging sandigan ko sa panahon na pangangailangan at kagipitan. Sa Raquel Phone Shop, talagang palagay ang loob ko. Ngayong araw po ng mga guro, binabati ko po ang unang eskwelahan na humubog sa akin bilang isang guro, ang Dr. Arsenio C. Nicolas Integrated National High School sa pamumuno ni Joel Herolea. At ganun din po sa aking paralang pinagtuturuan ngayon, ang Talipan National High School na pinamumunuan ni Ma'am Marina R. Abueva. Happy World Teachers Day! Mabuhay po ang gurong Pilipino!